purihin ang Panginoon. Yung pong araw na ito ay ako po ang magbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos na sa ating devotion. Nasa ika-46 na po tayo na ito ng Silent Prayer and Fasting for the Nation, na may tema po na How God Proved to Me that He Really Exists. Kung papaano pinatunayan sa akin ng Diyos na nag-i-exist talaga siya. Amen po. Tayo muna po ay manalangin. Father God, salamat po sa gabing ito na patuloy niyo po kaming sinasamahan at patuloy na tinuturuan. Pinagkakalooban ng masaganang karunungan, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo, sa iyong kabanalan, sa iyong kadakilaan. Salamat po sa gabing ito, sa araw na ito, Ama, ay pinahintulutan niyo po ako magbahagi ng iyong salita. Ama, panalangin ko po na pangunahan niyo po ako sa lahat ng mga sasabihin ko po sa tulong ng banal na Espiritu. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name, Amen. May babasahin lang po akong verse. Sabi po sa aklat po ng Hebreo 11, verse 1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Sa pamamagitan po ng pananampalataya, katiyakan po natin mangyayari ang ating mga inaasahan. Nagtitiwala tayo sa Diyos. Amen. Napatunayan po ng ating Panginoon na siya talaga'y nag-i-exist sa atin sa pamamagitan po ng pananampalataya. Amen po. May sabi dito, may pundasyon ng ating relasyon sa Diyos. Naniniwala tayo sa Kanya kahit hindi natin siya nakikita. Amen. Kahit hindi natin siya nakikita, dahil tayo nananampalataya sa Diyos, nararanasan natin yung Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang kaluwalhatian. Amen. Nararanasan din natin yung Espiritu. Ang Diyos ay nagpapakita sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakakaranas tayo ng kapayapaan, kagalakan, gabay sa ating buhay. Amen po ba? Nararanasan din natin ang kapangyarihan ng Diyos sa Kanyang mga himala at sagot sa panalangin. Kapag tayo ay nananalangin, ay patuloy natin nararanasan ang sagot ng Diyos sa pananalangin natin. Amen. In my personal experience sa Panginoon, lubos kong naranasan ang kapangyarihan ng Panginoon na kumikilos siya sa buhay ko. Unang-una po nung naalala ko, nung wala pa ako sa Panginoon, naranasan ko ang himala ng pagpapagaling. Naranasan ko yung himala na ako'y pinagaling ng Diyos. Nung po ako'y na-ospital, mga 12 years na nakakaraan dahil sa akin pong pagbaba ng potassium. Yan ang hindi ko makakalimutan na sumigaw ako ng napakalakas, Panginoong Jesus, ikaw ang Panginoon at tagapagligtas ko. Pagalingin niyo po ako. Ako po noong time na yon, padalawang tama ng pagbaba ng potassium, padalawang pag-ospital ko po. At nung time na yon, talaga naramdaman ko yung panghihina, naramdaman ko yung wala akong lakas. Pero nung sumigaw ako sa Panginoon, although nakadala ako sa ospital, ay naranasan ko yung himala ng Diyos, nakagalingan. At patuloy niya akong niyakap. Naghimala ng lubos ang Panginoon sa buhay ko. At naranasan ko in my personal experience, madaming panghimala ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko. At patuloy akong nanampalataya sa Kanya ng lubos. Nung ako'y
nawala na sa choking, nag-back to zero ako. Wala, as in lahat talaga wala. Umaasa lang ako sa biyaya ng aking pamilya na ibinibigay, sa natira kong sahod na kakaunti naman, na binibili ko ng gamot. Pero naghimala ang Diyos nung time na yon, talagang wala, as in ibang tutulong sa iyo kundi yung sarili mo, pamilya mo, kaibigan mo. Yung ibang kaibigan na wala. Pero talagang ang pamilya mo ang tumulong, ang pamilya ko ang tumulong sa akin. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos. Talagang lubos siyang naghimala sa akin. Nagpakilala siya ng lubos sa akin, sa aking buhay. At doon talagang naranasan ko yung kapangyarihan niya. Pamula po nung ako'y nakakilala sa Panginoon at nanampalataya ako sa Diyos, nagtiwala ako sa Kanya na ako'y pinagaling na niya ng lubos. Amen? At talagang marami ng himalang ginawa ang Panginoon sa akin ng time na yon. Inalis ko po yung aking maintenance sa potassium. Sabi, every kailangan meron kang iniinom na pagpapataas ng potassium mo. At ang sabi pa ng doktor ay 2 months na lang daw po ako at mamamayat ako. Sabi ko, Panginoon, isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Ikaw na po ang bahala sa akin. Naranasan ko talaga po ang sagot ng Diyos sa panalangin ko na naghimala siya. Naranasan ko yung kagalingan ng lubos. At ng time na yon, talagang na pinakita ng Diyos kung gaano siya makapangyarihan. Pinaranas ng Diyos kung gaano siya makapangyarihan sa buhay ko. Pinagaling ako ng Panginoon. Nawala na po yung pananakit ng dibdib ko, pananakit ng mga balakang ko, yung panghihina ko. Nung time na yun talagang grabe. Tapos kagandahan pa doon po yung faith ko ay lumalim lalo sa Panginoon, yung relasyon ko sa Kanya. Dahil nagkaroon nga po ng pagkakilala na ako sa Panginoon nung time na yon. At talagang kahit nung muna ay pasaway, hindi pa rin ako sumusunod. Pero hindi ako hinayaan ng Diyos na makawala sa Kanyang mga bisig niya. Salamat sa Panginoon ng time na yon ay talagang sumunod na po ako at talagang nagkaroon po ako ng malalim na relasyon sa Panginoon. At naipangako ko sa sarili ko, Lord, pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako ng totoo at susunod ako sa iyong gusto para sa buhay ko. At ako nga po ay naglingkod sa Kanya ng hanggang ngayon. Nararanasan ko po yung biyaya ng Panginoon Diyos. Pero nung time na yon, hindi siya madali na sasabihin madaling dahil sumunod ka, meron ka na God blessing. Nung time na yon, hindi po mahirap po maglingkod nang wala kang trabaho na pinagkukunan. At ng time na yon, sabi ko, Lord, saan ako kukuha ng pagkakahanap buhayan habang naglilingkod ako sa iyo? Pinatunayan din ng Diyos. Siya ang nagpo-provide, siya ang Jehovah Jireh. Hindi lang siya ang Jehovah Rapha, siya din ang Jehovah Jireh. Pinatunayan ng Diyos na siya nag-iiksi sa lahat sa oras at sa lahat ng oras at pagkakataon. Alam niyo po, tinuruan din ako ng Diyos na bumalik ka sa dati. Ano yung sabi ng Panginoon? Bumalik ako sa dati. Alam niyo po, ginawa ko ng time na yon nang ako'y unang taon sa ministry. Kasi hangad ko talagang maglingkod sa Kanya. Wala ako mapasokan na iba kasi
ayaw kong umalis sa paglilingkod. Pinatunayan ng Diyos, tinuruan ako ng Panginoon, sabi sa akin, magtanim ka ng sari-saring gulay diyan sa tabi ng bahay niyo, may bakanting lupa. At yun, nagtanim nga po ako at ng time na yun ay ang kagandahan po kahit mura ang gulay, at least ang pinoproblema ko na lang po yung bigas, may pangulam na, nasa bukid. At yung pong mga itinanim namin ay nagbubunga na ibebenta po namin. Kahit di naman po kalakihan ang pagbebenta ay at least natutustusan po namin yung pangangailangan. At doon talaga napatunayan ng Diyos na po provide siya. Dumaan po ang maraming taon, naranasan ko po yung hirap. Din pa na Lord, nagtatanong din ako sa Panginoon, Lord, paano po itong bahay namin? Wala po akong pagawa. Dumaan po ang bagyong Ondoy at Yolanda. Talagang nasira ang kabahayan na magigiba na. Pero sabi ko, Lord, sa iyo ako maasa. Ikaw ang great provider ko, nag-i-exist ka talaga na sa lahat ng pagkakataon, ibibigay mo ang pangangailangan ko sa lahat ng pagkakataon. Nag-focus po ako sa ministry at ang ginawa ko po noon, tinuruan pa rin po ako ng Diyos na sumama ka sa pagtitriser ng palay, magkapas ka ng palay, at yun, marami din po ako naipon na palay. Tuwan-tuwa po ako noon. At nag-apply din po ako na magtanim ng mga kamatis, upo, kalabasa, ganyan. Para hindi po lang makalis sa ministry dito sa Talayban Uno, ganun po ang ginawa ko. Pinatunayan ng Diyos sa akin na siya ang makapangyarihan na nagpo-provide ng lahat. Hindi lang siya ang Jehovah Rapha, kundi siya yung Jehovah Jireh din ang buhay namin. Yun, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi siya nagkukulang. At nandoon na nga po, yung breakthrough na binigay ng Diyos sa akin, nung time na ako'y naglilingkod sa Kanya, na hirap ako sa Kanya, ay binigyan ako ng breakthrough ng Panginoon, yung matagal kong hinihintay na pagpapala, na sa paglilingkod sa Kanya na nagpapatuloy ako, sabi ko, Lord, alam ko may nakalaan kang blessing din sa amin. At ng time na yon, talagang nagkaroon nga po yung isang kakilala nga po kami ng aking asawa at si Lori, at kami po ay dumaan ng taon ay nagkaroon po nga ng bakery at patuloy na lumago at nagkaroon pa kami ng challenge na pagsubok dahil nagkaroon po ng pandemic. Pero kailangan namin ito ay isang pagsubok, isang lang blessing din na dumating to. Kahit may pandemic is blessing din. Talagang grabe yung pinarana sa amin na sabi ng Panginoon, anak, huwag kang mag-alala, ako bahala sa'yo. Ba? Ako magpo-provide, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Alam niyo po, ng time ng pandemic, hindi kami sabi baka walang customer kasi bawal lumabas kasi may COVID. Nung time na yun, mali pala yung expectation namin. Ang mga tao, dahil sarado nga po yung kabayanan at nasa barangay po kami, ay pinatunayan ng Diyos, ako ang magbibigay sa iyo. Huwag ka mag-alala. Alam niyo po, nung time na yon, ang daming customer, nakaipon din po kami. At salamat sa Panginoon, sabi ko, kung mayroong bad na nangyari, pangit na nangyari ng panahon ng pandemic, may good din nangyari sa mga lingkod. Talagang na-bless po yung bakery. Nakapag-ipon po kami din ng mabilis din. At ang kagandahan po doon, yung matagal ko lang pinagpe-pray na bahay na mapagawa, ay talagang ang Lord pinatunayan niya in my personal experience. Hindi ko akalain po na nung pandemic, saka nagkaroon pa ng bagyong Ulysses, hindi ko makalimutan, Lord, papaano na to?
nagibaha na, yung terrace namin gibaha na, wala na as in. Dahil sa bagyong Ulysses, talagang nahati sa gitna yung bahay namin. Dahil nasira na yung kabahayan, talagang natuluyan na. Tapos sabi ko, Lord, paano na to? Nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil kami, may savings naman po kami na binaba muna namin yung, naglabas kami ng savings namin para maipabuwag na po yun, mapalitan na yung lumang bahay namin at masimula na. Tapos after noon, what's next? Anong kasunod? Anong kasunod na budget? Wala, sabi ko, malaki na yung nagastos ng tapos hindi pa tapos. Pero nyo po, pandemic, mayroong bumili ng lupa na ako po naging ahente. At sabi ko, Lord, salamat. At binigyan mo ako ng ganito na pandemic tapos nakadil ng property. Talagang Lord, right time talaga, tamang panahon at oras ka talaga na nagbibigay ng lahat ng pangangailangan. Talagang in my personal na napatunayan ng Diyos na siya lang, hindi siya lang nagpapagaling, naman, hindi lang siya comforter, hindi lang siya nagbibigay ng lahat ng pangangailangan. Noong time na yon, sabi ko, Lord, hindi ko na-expect na makakahawak ako ganun kalaki ding pera. Dahil sa pag-ahente ko ng lupa, ginamit niyo po ako na mabigyan sila ng property na maganda at mabili nila nung pandemic. Kasi nung pandemic, marami naghahanap ng mga property kasi umaalis sa syudad, pumupunta sa mga probinsya. At isa sa San Juan, Batangas, ang binigyan ng blessing ng Panginoon na dito makahanap ng mga property ang iba. Alam niyo po, nung time na yon, nagsunod-sunod yung deal ko sa property. Alam niyo po, napatuloy-tuloy ko yung aming pinapagawang bahay ng aking asawa. At tunay po na napakabuting po ng Diyos at talagang grabe ang Panginoon. Hindi siya nagkulang. At talagang sasabihin ko sa inyo po, natapos po yun. At tapos na yung pandemic. Talagang hindi hinayaan ng Lord na hindi matapos yung loob. Bagapat hindi pa ang iba finish doon sa labas, sa gilid, ay yung loob po okay na. May mga tiles na, may mga CR na, lahat, may kitchen na. May mga kwarto na. Salamat sa Lord dahil sa pangyayaring yon, may magandang balak pa ang Diyos. Hindi ko yung plano, pero plano ng Panginoon. Nung time na yon, kami ay lumipat na ng pananambahan. Tapos kung sa naghahanap-hanap din kami kung saan pwede. Noong time na kami nakahiga ng aking asawa, nangusap talaga ang Panginoon na baka pwede doon na sa ating pinagawang bahay, gawin nating worship hall yun. Alam niyo po, biruin niyo po yun, time na yun, bakit pala ito ginawa ay dahil sa pananambahan namin sa Panginoon. May magandang plano ang Diyos. Ang aking ina lang po nakatara doon ang pamangking ko. Ngayon po ay meron ng pusto na nakatara doon sa mga kwarto. At yung malaki pong, yung salas ay kasya po ay 40 katao, mahigit. Ay yung po ang ginagamit naming tuwing linggo pananambahan o may mga gawain po pag may mga activities sa simbahan. Nagpapasalamat ako sa Lord dahil matagal kong panahon na pinag-praise sa Diyos na maipagawa ko yung bahay na yon na sabi ko para sa amin at gusto ko din magkaroon ng sarili namin bahay, mag-asawa, ay yung pala hindi pala kami ang titira. Marami ang papasok upang magsama-samang sumamba sa Panginoon. At yun na nga po, naging church ng Church of the Living Faith dito sa Talayban 1. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nagkaroon din po noong pumasok kami dito, nagkaroon din ng breakthrough. Dumami po yung sumasamba, marami ng kaluluwaan tumatanggap,
At ang kagandahan po, pag umuulan, hindi na nagmamadali, nagkukumahog na saliputin yung mga wirings ng mga cordon ng microphone kasi mababasa. Ay ngayon hindi na po kasi talagang covered na lahat. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil pinagkalooban kami ng biyaya na ganon. At ngayong prayer ko talaga sa Panginoon, alam ko ay hindi niya kami pagkukulangin. Ang prayer ko po ngayon, madugsungan pa na mapalakihan po yung simbahan pa kasi marami na po ang sumasamba at marami na talagang kailangan po mapaluwang. Alam ko, niwala ako na um, sa tamang panahon, madudugsungan po namin at talagang ibibigay po ng Panginoon yan. Kasi napatunayan na po sa akin at talagang yung relasyon namin sa yung pananampalataya ko sa Diyos ay buong buo na ibibigay niya. At may lalim na po ng pundasyon ng relasyon sa Diyos. At nagpapasalamat ako sa Panginoon at ngayon nagtutuloy-tuloy. At salamat sa Lord dahil talaga nag-i-exist ang Panginoon dahil hindi lang talahiban uno kundi may talahiban dos na malaki ang binibigay na vision at mission ng Panginoon dito sa San Juan na mapalawak ang gawain niya. Talagang target na magkaroon ng sa mga malalapit na barangay na gawain ng Panginoon Diyos. Salamat sa Panginoon, napatunayan niya na umiiral ang kanyang kapangyarihan sa buhay ng bawat isa, sa buhay po namin. At napatunayan kahit sa akin po hanggang ngayon, salamat sa Lord, kahit may mga dumadating na pagsubok, may nagkakaroon po ng masasakit sa katawan, sumasakit ang ulo, mga tuhod, ay pag sinabi ko, Lord, pagalingin niyo po ako, yung lingkod hindi makakalakad, may pupuntahan po ako. May mga gagawin po kami sa paglilingkod na ba, pinalalakas ako ng Panginoon, talagang nandun yung faith ko sa Panginoon at yung himala niya palagi. At talaga sa tulong po ng Holy Spirit, laging tinuturuan ako ng Panginoon Diyos sa mga sasabihin ko at gagawin pong mga plano para mapalawak ang kanyang kaharian. Salamat sa Panginoon. Marami po ako naranasan na mga pagpapala ng Diyos. Kung iisa-isahin po, napakarami na biyaya ng Diyos ang binibigay sa amin, sa aking asawa, sa aking pamilya, 10 ng aming sambahayan at sa buong pamilya ko sa Church of the Living Faith. Patuloy na naranasan na paano nag-exist siya, na nararanasan nila ang kapangyarihan niya, ang kanyang kalwalhatian sa bawat isa. At maraming pong salamat sa Panginoon dahil bumubuhos pa ang mga pagpapalang darating na aming tatanggapin. At lalo po sa aking buhay, sa aming buhay po ay patuloy kaming pagkakaluban ng Diyos ng masaganang karunungan spiritually sa tulong po ng banal na Espiritu. Lagi po tayong tuturuan ng Panginoon. Amen? At salamat po, yan lamang po ang isang katunayan na ang Diyos ay nag-i-exist talaga sa atin, na kasama natin lagi siya dahil siya'y makapangyarihan na Diyos sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa hapong ito. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, na patuloy na araw na ito, Panginoon, na patuloy niyo kaming sinasamahan. Salamat, Lord, sa pagkakataon muli na ako po'y magbahagi ng iyong salita. Thank you, Lord, kasi nandoon ang pagbibigay mo ng karunungan na sagana sa tulong po ng banal na Espiritu. Hangad naming Panginoon na ikaw lang ang Diyos na patuloy naming mararanasan. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat na nagbigay sa amin ng makapangyarihang pangalan mo na patuloy na aming nararanasan
ang iyong kapangyarihan. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy na lahat ng aming mga prayers ay tutugunin mo, maghihimala ka, Panginoon. Lalo pa kaming patuloy na mananampalataya ng lubos sa iyo, Panginoon, at patuloy mararanasan ang iyong kalwalhatian at kapangyarihan ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ang panalangin ko, O Diyos, patuloy na ikaw ang magparanas ng kapangyarihan, kalwalhatian sa lahat ng mga kapatid ko sa pananampalataya. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Kingdom blessing po sa ating lahat.